Pagkatapos ng malagim na krimen sa San Jose National High School sa Tacloban, kaakibat ng pagsigaw ng hustisya ay ang paghilom ng mga nakasaksi sa mismong pangyayari at ang mga pamilya ng mga biktima. Dahil dito, iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang tulong sa mga naapektuhan ng naturang insidente. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Pangalawang araw matapos ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School. Ganito na kahigpit ang ipinapatupad na seguridad sa ilang paaralan sa Tacloban City. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi lamang natatapos sa pagpapaigting ng seguridad, kundi ang matiyak na matutulungan ang mga naging biktima nito. Mga pamilya ng 3 namatay, mga nasugatan at lahat ng nagkaroon ng trauma dahil sa masalimuot na karanasan. Kumilos ang DSWD para tutukan ito. Tinanong nila ako kung may assurance ba na yung 14-year-old na assailant ay at large pa ba, na ang worry nila baka parang wala lang. Ang inassure ko sila na yung 2 suspect or yung 2 assailant ay nasa kustodiya na ng DSWD, nasa isang facility na natin. And I assured them that. Kapag hindi naka-recover from this traumatic experience, no, pwedeng makaapekto ito dun sa development, lalong-lalo na ng isang bata na naka-witness nga po ng incident. Sa gitna ng mga pagdadalamhati, hindi naman naiwasang maggamit ito sa politika. Bumelta ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila ibinibintang sa administrasyon ang naturang pangyayari. Kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old, grade 7 student ang involved. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. Samantala, sa pagpapatuloy ng investigasyon ng PNP, maraming lumalabas na anggulo ukol sa motibo ng mga suspect. Isa sa mga sinisiyasat ang damit ng isa sa mga suspect na may tatak tulad ng mga suot ng mga suspect sa mga shooting incident sa ibang bansa. We saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito. Dahil sa insidente, suportado ng PNP ang pagpapababa ng edad ng saklaw ng criminal liability mula 15 anyos ay gawing 12 anyos. Ayon sa palasyo, maaaring tutukan din ng pamahalaan ang pagpapalakas ng mga programa para sa mental health ng mga kabataan. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na nagbabago ng panahon. Mabilis ang pagkuha at pagtanggap ng impormasyon. May mga hindi kaaya-aya ng mga social media contents at mga mararahas na online games para sa mga kabataan. Ayon sa palasyo, kung anumang merong panukala para sa Pangulo para tuluyang ipagbawal at itigil na ito sa Pilipinas, suportado ito ng Presidente. Mula dito sa Malacanang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.